Ano? Sa Romans chapter 1, verse 16, dito ko na lang. Hindi namin ikinahiya ipag-ibig sa pagpa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 pagp
saan po kami napunta, kami po yung nagpapahayag dahil ito yung ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mabibigyan ng kapangyarihan kung tayo po ay sumasampalataya. Naniniwala Sila po sa tayo. sila po. Kaya nga mahalaga ang salita ng Diyos sapagkat nakakapagpagaling po ang Sila salita ng sila. Panginoon. So kaya kapag tayo po nanampalataya, sigurado po tayo na tayo ay gagaling. Dahil sinasabi nga po sa banal na kasulatan, ang salita po ng Panginoon ay nakakapagpagaling. Mamagitan ng salita ng Panginoon na pinaniniwalaan po natin, gagaling po ang bawat sumasampalataya. So naniniwala po ba kayo? Sa salita ng Diyos ang siyang nagpapagaling sa mga tao. Kaya ang salita ng Diyos po wala pong bayad. Kung ang salita ng Diyos, gagaling po tayo sa mga sakit, gagaling po tayo sa financial, spiritual, physical. So kung tayo po maniniwala, magbibigay ng kapangyarihan ang Diyos sa salitang pinangako niya sa atin. So naniniwala po ba tayo doon? Amen. So naniniwala po tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi nga niya sa kanyang salita. Isigan na sa 1 po. Peter chapter 2 verse 24 Isigan na sa na siya ang nagdala ng ating mga kasalanan. So pamamagitan ng kanyang mga latay tayong lahat ay gumaling na. So sa pamamagitan lamang ng sakripisyo ng Panginoon sa Kristo, ang Dahil ano naman ako, admin ako. karamdaman. Tayo po'y sumasampalataya. Maniwala lang po tayo sa kanyang salita dahil ito ang ipapagaling sa atin yung pananampalataya po natin. So wala pong damage, wala pong gastos kapag tayo sumampalataya sa Panginoon. So yan yung dapat natin panghawakan. Dahil bibigyan niya ng kapangyarihan. Garcia Mihan. Kapag tayo sumasampalataya, Garcia Mihan. kailangan pahalaga na tayo sumasampalataya sa Panginoon. Amen? Dahil sa pananampalataya natin, bibigyan niya ng kapangyarihan ang bawat isa na gagaling anuman ang karamdaman dahil tayo sumampalataya sa kanyang salita. So ngayon po, tayo gumaling, pwede po tayo panampalataya sa Panginoon. Pwede po natin ipapahayag ang ating pananampalataya sapagkat sinasabi niya sa Romans 10 verse 9, kung ipapahayag natin sa ating mga bibig ng Panginoon Kristo ay namatay at muling nabuhay para sa mga patay, tayo ay maliligtas. So, ang requirements para tayo ay gumaling, kailangan natin ipahayag ang pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil ito ang requirements ng Panginoon na tayo susunod sa Kanyang salita. Kapag tayo sumunod sa Kanyang salita, ibigay niya ng kapangyarihan Bawal daw. ng ang bawat salita na pinangahawakan po natin. So, pwede po natin i-confess ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. So, okay lang po ba? Pwede po tayo sumunod sa panalangin para po tayo gumaling. Pwede po natin iasundan ang panalangin ng Heavenly Father. Salamat sa pagpapalagay. Hindi po akin to cellphone kay Pastora po. Kay Pastora po, hindi po akin to. Gomez Junior Siya'y Ezekiel po. namatay Okay po. at muling nabuhay Gomez Junior para sa ating mga Ezekiel. kasalanan. Okay po. Maraming salamat po na ako'y naniniwala na sa pamamagitan ng Panginoon Kristo ako ay pinatawad sa lahat ng aking mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At sa simula sa oras na ito, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At mabuhay ako ayon sa ikalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Pagin ng Panginoon. So kaya nga ang lahat ng buong palataya ay maliligtas dahil tayo pinahayag natin ang ating pananampalataya at natin sa kanyang salita na ang sino man na tumanggap sa kanyang mundo na anak at pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos ibig sabihin dahil tayo pinahayag natin ang ating pananampalataya tayo ngayon ay anak na ng Diyos. So kung naniniwala po tayo, anak tayo ng Diyos Ayun po. Ano po